We are the Mushroom King. Magsisimula ang kwento kung saan ang ating bida ay nagtataka at iniisip na kanina lang ay napakasarap ng pakiramdam niya, ngunit ngayon ay bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin. Nasabi pa niya na sayang ang binayad niya sa kuryente ngayong buwan. Ngunit bigla siyang natigilan dahil pakiramdam niya ay parang may nakaharang sa kanyang paningin. Agad niyang tinanggal ang nakaharang sa kanyang mga mata at bigla siyang nagulat nang makita ang kanyang kamay. Dahil dito, sinuri niya ang buo niyang katawan hanggang sa hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla siyang nadismaya at natahimik, ngunit ilang saglit lamang ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng tubig sa sahig. Napamura siya at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari dahil kanina lamang ay nasa harap siya ng isang magandang babae na nakahiga sa kama at nasisiyahan habang pinagpapawisan. Sa mga sandaling iyon, bakas din ang kasiyahan sa kanyang mukha habang naghahabol siya ng hininga sa kanyang ginagawa. Naisip niya na marahil dahil sa nangyari ay namatay siya at pagkatapos ay nag-reincarnate bilang isang mushroom monster. Napasigaw siya sa kalangitan at nagtanong kung nagbibiro ba ang mga ito. Paano raw siya makakaakit ng babae kung ganito ang itsura niya? Hiniling niya na ibalik ang gwapo niyang mukha. Ngunit bigla, may tumawag sa kanya at tinawag siyang Kuya Xingbao. Napalingon ang bida sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang isang figure na unti-unting lumilitaw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan niya ito, isang maganda at sexing babae na kaibig-ibig sa kanyang paningin. Manghang-mangha siya na may ganito palang kagandang babae sa Mushroom Dungeon. Upang masigurong totoo ang kanyang nakikita, kinusot niya ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong idilat, tumambad sa kanya ang isang babaeng mushroom na nagtatakang nagtanong kung bakit kung ano-anong kakaibang sinasabi ni Kuya Xingbao. Nadismaya ang bida at napaisip na mukhang nag-iilusyon lamang siya kanina. Pagkatapos ay tinanong niya ang babaeng mushroom kung ano ang ibig nitong sabihin at kung ano ba ang karaniwan niyang sinasabi. Sumagot ang babaeng mushroom na silang mga mushroom men ay kadalasang nagsasabi lamang ng, may nanghihimasok, at papatayin ang mga ito. Naguluhan ang bida sa kanyang narinig, at bago pa man siya makapagtanong ay umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses na nagsasabing may nanghihimasok. Halos magtayuan ang kanyang balahibo sa takot. Sa kabilang banda, ang tinutukoy na nanghihimasok sa kanilang lugar ay mga orc, isang level 1 orc archer at isang level 1 orc warrior. Tinanong ng orc warrior ang kasama niyang si Kabo kung kaya ba nilang dalawa lamang ang makipaglaban kahit walang healer. Sumagot si Kabo kay Labo na huwag itong mag-alala dahil ang mga halimaw sa dungeon na ito ang pinakamahihina. Dagdag pa niya na ang mga dungeon monster ay sobrang tanga at pare-pareho lamang ang galaw at linya ng mga ito. Sa sandaling iyon ay biglang sumugod ang isang level 1 little shroom na sumisigaw na patayin sila. Walang kahirap-hirap itong hinati ni Kabo at sinabi niya kay Labo na nakikita naman itong tama siya. Sinang-ayunan ito ni Labo at sinabing mukhang makakapag-speedrun na naman sila. Muli, lumusab ang napakaraming level 1 little shroom na nagsisigawan na patayin ang lahat, ngunit hindi man lamang sila nabigyan ng pag-asa ng orc warrior. Sa mabilis nitong pag-ugoy ng palakol, halos lahat ng umatake na mushroom ay agad na namatay. Nang makita iyon ng bida, nagtanong siya sa babaeng mushroom kung bakit diretso lamang sumusugod ang mga mushroom men. Hindi ba alam ng mga ito na tumakbo kapag hindi nila kaya? Sumagot ang babaeng mushroom na silang mga mushroom men ay mga NPC at lahat ng kanilang ginagawa ay nakaprograma. Hindi sila malaya tulad ng mga player. Naguluhan ang bida at napatanong tungkol sa tinutukoy nitong player. Ibig bang sabihin, ang dalawang orc ay mga player, gayong ang alam niya ay kadalasan ang mga tao ang mga player. Sumagot ang babaeng mushroom na isa lamang siyang NPC na may kaunting dagdag na dialogue at iyon lang ang alam niya. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang nawasak ang harang sa kanilang harapan dahil sa pag-atake ng orc archer. Nang makita ng bida na muli itong naghahanda ng panibagong pag-atake, dali-dali siyang tumakbo habang napapamura at sinigawan ang babaeng mushroom na tumakbo rin. Ngunit natigilan siya nang mapansin niyang hindi ito kumikilos, kaya agad niya itong binalikan at tinanong kung ano pa ang hinihintay nito at bakit hindi ito tumatakbo. Sumagot ang babaeng mushroom na hindi kasama sa kanilang programang bilang mga mushroom men ang pagtakas.
Pagkarinig nito, inabot ng bida ang kamay ng babaeng mushroom at hiniling na ibigay nito ang kamay sa kanya. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, sunod-sunod na babala ang lumabas na mayroong data anomaly, ngunit hindi yun pinansin ng bida. Hinailan niya ang babaeng mushroom at tumakbo sila upang makatakas habang sinisigaw niyang wala siyang pakialam sa programming nito at sa anumang anomalya na tinutukoy ng sistema. Nag-alala ang babaeng mushroom habang nagkakaroon ng glitch ang buo nitong katawan at tinatawag sa isip si Brother Xingbao. Pilit namang binasag ng bida ang glitch na tila humaharang sa kanila habang sinisigaw na ang mahalaga ay mabuhay muna sila ngayon. Sa kabilang banda, nagtaka ang Orc Warrior at nagtanong kung mula kailan pa tumatakbo ang mga Mushroom Men at kung tama ba ang kanyang nakikita. Sumagot si Kabo na mukhang isa itong bug at magfa-file siya ng report sa admin kapag nakalabas sila. Sumagot naman si Labo na bug man o hindi nila pwedeng paalisan ang dalawang kabuting iyon. Sinabi ni Kabo na magla-log out muna siya para i-report ang bug at pinayuhan si Labo na huwag itong mamamatay. Sumagot si Labo at tinanong kung nagbibiro ba ito at kung sa tingin ba nito ay mamamatay siya rito. Lumipat ang eksena kung saan tuluyan nang nakalayo ang bida at ang babaeng mushroom. Nagtanong ang bida kung may maaari ba silang magamit na sandata sa lugar nila. Sumagot ang babaeng mushroom na wala at ipinaliwanag na ang mga mushroom men ay nakaprograma na walang armas. Ngunit biglang may napansin ang bida sa paligid at nakita niya ang isang treasure chest. Nilapitan niya ito at nagtanong kung hindi ba ito isang treasure chest at kung baka may makuha silang sandata sa loob. Sumagot ang babaeng mushroom na ang mga chest na iyon ay para lamang sa mga player at hindi nila ito kayang buksan. Sinubukan pa ring buksan ng bida ang chest at bago pa man niya ito mahawakan ay muling nagbabala ang sistema tungkol sa data anomaly. Kahit ganoon ay hindi siya nagpatinag at nagawa niyang buksan ang chest. Hindi makapaniwala ang babaeng mushroom at nagtataka kung bakit nagawa iyon ng kanyang kuya Xingbao gayong dati ay hindi niya ito kayang gawin. Namangha ang bida sa mga nakita niya sa loob ng chest dahil puno ito ng magagandang item. Ngunit biglang naramdaman ng babaeng mushroom ang panganib ng may isang mabilis na palaso na lumilipad patungo sa direksyon ng bida. Agad itong kumilos kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit, dahil wala naman sa programming ng mga mushroom men ang iligtas ang kapwa nila. Ngunit hindi niya papayagan na may manakit sa kanyang kuya Xingbao. Mabilis niyang hinaranggan ang paparating na palaso at nang tumalsik ang kulay nilang dugo sa ere ay nagulat ang bida. Agad siyang napalingon at nakita niyang tinamaan ng palaso ang babaeng mushroom. Bago pa siya makakilos ay may pangalawang palaso nang lumipad patungo sa kanya. Sa sobrang bilis nito, pakiramdam niya ay hindi na niya ito maiiwasan. Kaya agad siyang kumuha ng isang bagay mula sa loob ng treasure chest at mabilis na sinalubong ang palaso. Napatigil ang Orc Archer sa kanyang nasaksihan at napaisip kung paano nagawa ng isang pinakamahinang mushroom monster na ma-deflect ang kanyang palaso, at higit pa rito ay nabuksan pa nito ang treasure chest na para lamang sa mga player. Doon siya kinabahan dahil sa tingin niya ay napakalaki na ng bug na ito. Sa kabilang banda, ang Orc Warrior na si Kabo ay nagulat ng bug na nakita nila sa pagkakataong iyon. Agad naman itong naunawaan ng admin at sinabing naiintindihan na niya ang sitwasyon. Nagtanong ang Orc Warrior kung ganoon na ba katagal tumatakbo ang mga dungeon at kung bakit hanggang ngayon ay may mga bug pa rin. Sumagot ang admin na dahil matagal nang tumatakbo ang mga ito, hindi na maiiwasan ang kakulangan sa maintenance kaya normal lamang na may lumalabas na maliliit na bug. Ipinaliwanag pa niya na matapos talunin ang Human Coalition, natakot ang Great Lich na magulo ang mga bayani dahil wala na silang ginagawa, kaya gumawa ito ng dungeon system upang maging libangan nila. Mula noon, pumapasok ang mga bayani bilang mga player upang mag-farm ng monster resources at mag-level up bilang aliwan. Kapag may nakita silang bug, isinusumit nila ito sa mga necromancer na nagsisilbing admin upang ayusin. Bumalik ang eksena sa loob ng dungeon kung saan muling naghahanda ang Orc Archer habang nagtatanong kung bakit kailangan pang maghintay. Sinabi nitong siya na ang mag-aayos ng problema. Muli nitong pinakawala ng palaso patungo sa bida, ngunit naghanda ang bida at sinalubong ito, at nagawa niyang hatiin ang paparating na palaso. Dahil dito, napaisip siya at tiningnan ang sandatang hawak niya. Napagtanto niyang mabilis ang kanyang galaw at mukhang mataas ang base stats ng katawan niyang Mushroom Man.
Muling nagpaula ng mga palaso ang Orc Archer, ngunit walang kahirap-hirap na nasesalag ng bida ang mga ito. Pagkatapos ay muli siyang napatingin sa treasure chest at napagtanto niyang mahirap pa ring makalapit habang umiiwas sa sunod-sunod na palaso gamit ang maiksi niyang mga paa. Iniisip niya kung may maaari ba siyang gamitin bilang panangga, kaya napagpasyahan niyang kunin ang takip ng treasure chest. Bago pa siya tamaan ng isa pang palaso, ginamit niya ito bilang panangga lang. Hindi makapaniwala ang Orc Archer na nagagamit ng isang mushroom ang takip ng treasure chest bilang depensa. Napagtanto nitong ang galaw at asal ng nilalang na iyon ay parang isang player. Habang patuloy na nagpapakawala ng maraming palaso ang Orc Archer, unti-unting umabant ang bida hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Sa isang iglap, tumalon siya sa harapan ng Orc Archer at nagsagawa ng isang malakas na paghiwa na tuluyang tumapos dito. Nahati niya ang kalaban, at kasunod nito ay lumabas ang abiso na binabati siya ng sistema sa pagkamit ng First Blood. Nakuha niya ang racial talent ng Mushroom Man na mycelial network. Sa pamamagitan nito, maaari siyang kumonekta sa mga minion gamit ang mycelial upang magpadala ng impormasyon at spores, pati na rin may bahagi ang kanilang skills at experience. Kapag napuno ang experience, maaari siyang mag-level up. Na-unlock din niya ang plant mushroom na kakayahang magtanim ng sarili o ng ibang mushroom men sa bangkay ng kalaban o sa lugar na may sustansya upang mag-heal at sumipsip ng nutrients. Kapag kumpleto na ang engravings, maaari niyang makuha ang class at skills ng kalaban. Mayroon din siyang shroom form switch na nagpapahintulot sa kanyang magpalit sa pagitan ng mushroom man form at ibang anyo. Hindi makapaniwala ang bida na nagkaroon siya ng sistema, ngunit para sa kanya ay hindi na yun nakakagulat dahil nag-reincarnate na siya bilang mushroom man. Sinubukan niyang i-activate ang plant mushroom at nang idikit niya ang kanyang paa sa katawan ng Orc Archer, nagsimula itong sumipsip ng nutrients. Natuwa ang bida sa pakiramdam na tila nakaka-addict habang dumadaloy ang lakas patungo sa kanya. Ngunit bigla siyang natigilan at naalala ang babaeng mushroom na nagligtas sa kanyang buhay. Agad niya itong nilapitan, kinuha, at ipinatong sa bangkay ng Orc Archer. Sinabi niyang sinalag nito ang palaso para sa kanya kaya siya naman ang magliligtas dito. Inactivate niya ang plant mushroom at nagliwanag ang kanyang kamay habang isang bug zone ng enerhiya ang sumabog. Mula sa katawan ng Orc Archer, unti-unting nabuo ang isang nagliliwanag na anyo hanggang sa tuluyang mahubog ang katawan ng isang babae. Nang makumplito ang anyo nito, napasinghap ang bida at halos magdugo ang kanyang ilong sa sobrang pagkabigla at tuwa nang makita niya sa kanyang harapan ang isang sexing babae na may taingang elf. Lumabas ang abiso na ang kanyang plant mushroom ay umabot na sa antas 2, at ang babaeng nasa kanyang harapan ay isa ng mushroom man archer na may ranggong guard. Ang pangunahing stat nito ay agility. Ang racial talent nito ay mushroom man mycelium, kung saan kapag nasugatan ito ay maaari nitong palawakin ang mycelium upang sumipsip ng nutrients mula sa bangkay ng kalaban at mag-heal. Habang nag-heal, maaari rin itong makuha ang skill at racial talent ng kalaban. Ang nakuha nitong talent ay Orc Berserk na may cooldown na 5 minuto, at habang ginagamit ito ay tumataas ng 30% ang damage ng kanyang mga atake sa loob ng 20 segundo. Ang special skill nito ay Parasitic Spore Bullet, kung saan maaari itong magpakawala ng spore bullet na dahan-daang sumisipsip ng nutrients ng kalaban habang siya ay naghihil. Nang lumapit ang babae sa bida, agad itong yumuko bilang paggalang at nagpasalamat sa kanyang pinuno. Hiniling nitong bigyan siya ng pangalan. Kasunod nito ay lumabas ang abiso ng sistema na nakalikha siya ng kanyang unang mushroom man subordinate at kinakailangan niya itong pangalanan. Napaisip ang bida tungkol dito at nagtaka kung wala ba talagang pangalan ang mga mushroom men. Pinag-isipan niya ito ng mabuti hanggang sa napagdesisyonan niyang tatawagan siya bilang Saifeng. Agad itong tinanggap ng babae at sinabi na simula ngayon ay iyon na ang kanyang pangalan. Nagtanong si Saifeng kung ano na ang susunod nilang dungeon na lilinisin. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, huwag niyang kalimutan na sila ay mga halimaw at NPC, at ang pinakamahalaga sa ngayon ay patayin ang natitirang mga player. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.